hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Son. So mayroon tayong ginagawa ngayon na Hyundai Ion. Ang issue, hindi na lumalamig yung aircon. So upon checking natin, hindi na nga umiikot yung compressor niya dito. Hindi na nag-engage. So ang ginawa natin, partial checking, ginamitan natin ng gauge, pressure gauge. Ngayon puro hangin na lang yung laman. So pagkatapos nating salangan ng pressure gauge, nakita rin natin na walang preyon na at saka walang oil. So pag walang preyon at saka oil, hindi na talaga lalamig dahil puro hangin na lang yung nasa loob ng system. At ang resulta niyan, masisira yung compressor assembly dahil wala na siyang langis at saka preyon. So yan yung partial visual and physical check natin. So ngayon, sumunod natin na kargahan na vacuum na leak test. Ang sumunod naman na problema ay walang kuryenteng pumapasok sa system or sa clutch coil niya. So ginawa natin ng paraan, lagyan ng power supply. Ngayon, nung nagkaroon ng power supply, ang problema naman ay yung magnetic clutch or damper clutch niya ay hindi nag-engage dahil sira na rin pala. So from no preyon at no oil compressor, tapos no power supply, hanggang sa napunta na tayo doon sa magnetic clutch. So ito yung magnetic clutch. Ito yung magnetic clutch nya at saka yung damper nya. So sa damper nya wala nang mga guma. Yan, wala nang mga guma, yung tatlong bilog na yan. Tapos ito winilding na nila ito. So winilding yung tatlong side na to ng damper clutch dahil sira na yung damper clutch. Ngayon, ang problema lang nito, pagka winilding mo nito, lahat ng vibration ng compressor mapupunta doon sa pulley hanggang doon sa shaft. So dapat ito yung vibration catcher. Itong tatlo na to na may guma, yan yung vibration catcher ng damper. Kaya tinatawag nito clutch, damper clutch, dahil lahat ng vibration siya ang magsasalo. So ito yung original na itsura niya. So may guma yan dito. Yan, may guma. Yan yung magsasalo ng vibration. Ito yung tinatawag na damper clutch. Ito naman yung tinatawag na magnetic clutch plate. Ito. So dito makikita natin na sunog dito na porsyon. Yan, sunog dito na porsyon. Dito hindi na sunog. So meaning ito siya nakadikit, ito nag-slide pag nasunog. So yan, half moon lang yung naka-engage sa kanya. So tabingi pa to pagka nag-engage. Yan. So ito yung isa na goods naman yung surface nya. Ito goods naman. Ngayon itatry natin to dahil ito siya kompleto pa. Andyan pa yung damper clutch nya. Yan, damper clutch. At nandyan pa yung magnetic plate, clutch plate nya. Dito wala na. Wala na. Tapos ito naman yung pulley nya. Yan. Ito yung papalit natin, surplus. Ito. Surplus siya. Ito yung ipapalit natin. So ayan guys, tinanggal na natin yung bumper. Ito. So papalitan natin to ng magnetic clutch bearing. Yan, umuuga. Yan. Yan.
yung dahilan kung bakit tumatagilid yung clutch plate or yung damper clutch or clutch plate. Tumatagilid dahil sira na yung bearing nito. So ating anuhin to, tatanggalin. Luluwagan lang ninyo dito. Yan, luwagan. Tanggalin yung bolt. Yan o. Maluwag. Yan yung dahilan kung bakit tumatagilid yung clutch plate or damper at nasisira siya. So ayan guys, tinanggal na natin itong bracket nya para mailabas to compressor. So nakatanggal na yung bracket. So ito circlip nakalagay dito. Diyan. Tatanggalin ninyo itong bracket, tapos ilalabas yung compressor. Tapos itong circlip tanggalin. Tapos ito tatanggalin na natin to. Itong pulley nya. Kasi sira yung bearing, at para malinisan yung magnetic coil. So ayan o. Ito na yung pulley na galing sa compressor nya. So papalitan natin to. So ito guys yung luma, itong kulay pula. Ito yung luma nya. So sira na yung bearing, maalog na. Ito yung bago. So dito makikita ninyo pantay na oh. Pantay na siya. Yan. Pantay na. Ito. Pantay na yung surface nya. Yan. Dito, ayan o, mayroon pang usli. May naka-usli pa. So ayan yung ito yung papalit natin, itong itim. So ayan guys, kinabit na natin yung stock natin dito na damper clutch, yung may guma. Ayan o, may guma. Ayan, may guma siya. At walang welding dito. Walang welding. Tapos ayan, naka-align na yung clearance at wala nang kalug. Ayan. Wala na. Yung kanina kalug. So naglagay tayo ng spacer dyan. Dahil yung hub nya maluwag na. Tapos yung bearing ng luma alog na rin. So naglagay tayo ng spacer dyan para sumikip. So yun, kakabit na natin para magkaalaman na to kung i-engage na siya. So yun guys, sana umengage na siya. So ang clearance dito ay kasing kapal lang yung lagaring bakal dapat. Ayan. So ayan, gumana na. Gumana na yung clutch. So gumana na siya, yung clutch, gumana na. So titingnan natin yan kung gaano kalamig sa loob. Kasalangan muna natin ng gauge
kung gaano siya ka ganda yung pump ng motor niya. So salangan natin. So ayan guys, kinargahan na natin ang preyon. Karga tayo ng preyon. So yung bomba niya nasa 30 to 35, 30 to 35 ang bomba ng compressor. Tapos dito nasa 180, 85. So okay, normal pa dito sa low side, normal din dito sa high side. At gumagana yung compressor. Ayan o, gumagana. Ayan. So na-retrieve pa natin yung compressor guys. Naagapan pa natin. Mahal yung compressor nito. Nasa 12 ang replacement. So dito titingnan natin kung gaano ka lamig. Lipat lang natin sa degrees. Ayan. So yan, 14 degrees. So maya maya silipin natin ulit. So kumana na. So na-retrieve pa natin yung compressor. So sira yung bearing, sira yung damper clutch, sira yung magnetic clutch. Tapos yung wiring nya, tapos yung hub nya. So puro sira. So ang compressor nito nagre-range sa 14,000 up. Replacement class A. Replacement na ano, local 12 pababa. So ayan guys, silipin natin. Naka 5 minutes na siya andar. So silipin natin kung gaano kalamig sa loob. So ito guys yung lamig niya, 12 degrees. So 12 degrees ang lamig niya. So lalamig pa yan ng 10 degrees. So okay na yung lamig na yan. Dito sobrang lamig na yung compressor oh. Nagtutubig na oh. Ayan. Sobrang lamig na. Tapos dito yung yung tubo. Ayan oh. Lamig. Make